una sa lahat. Dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Mensahe kay PBBM, Vice President Sara Duterte nagsalita na tungkol sa isyu sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Good luck sa kanya. Distract and destabilize, mga nagpapakalat umano ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni PBBM. Target pabagsakin ng gobyerno ayon sa palasyo. Most absent, Senator De La Rosa ng Nation in Action hanggang ngayon, top 1 sa listahan ng may pinakamaraming absent. Ano nga bang ginagawa ng Pangulo? Yan ang banat ni Vice President Sara Duterte sa pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis. Live mula sa Davao City, nangungun sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, bakit ito nasabi ni VP Sara? Jiggy, naniniwala si Vice President Sara Duterte na magpapatuloy ang krisis sa langis hanggat mayroong sigalot sa Middle East. Sinabi yan ng bise matapos pangunahan ang pagunita sa araw ng kagitingan sa Davao City. Gayunman, giit ni VP Sara, may paraan daw para mapababa ang presyo ng langis sa bansa. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na hindi agad bababa ang presyo ng petrolyo, yan ay kahit nagdeklara na ng 2 linggong ceasefire ang Amerika at Iran. Narito ang pahayag ni VP Sara. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. Jiggy, muli ring kunistyon ni VP Sara ang pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis. Pakinggan natin ito. Ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. At Bril, kaugnay dun sa mga kumakalat na issue sa kalusugan ng Pangulo, ano ang payag dito ni Vice President Duterte? Jiggy, naging matipid ang tugon ni VP Sara nang tanungin tungkol sa mga kumakalat na umano'y malala ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang kanyang sagot. Good luck sa kanya. Kahapon din naman, sinagot na ng Pangulo yan at sinabing wala siyang problema sa kalusugan at nagmo-monitor lang siya ng kanyang diet. Samantala, Jiggy, hindi maiwasan ng bise na ipahayag ang pagkadismaya sa kalagayan umano ng sundalo sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Pakinggan natin ulit si VP Sara. Sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interes ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. At Bril, may sagot na ba ang palasyo tungkol sa mga pahayag ni VP Sara? Jiggy, agad bumuelta ang palasyo sa banat ni VP Sara. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, yan daw ang problema kay VP Sara, hindi raw nito alam ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno. Parte raw ang Vice-Presidente ng pamahalaan pero wala itong solusyon sa mga kasalukuyang isyu kundi manira lamang. Giit ng palasyo, trabaho ang dapat na ginagawa sa panahon ngayon, hindi ang pagkakalat ng sarili nilang baho.
Tungkol naman sa mga sundalo, sinabi ni Yusek Castro na ang mandato ng mga ito ay magsilbi sa sambayanan at hindi sa politikal interest ng isang pamilya lamang. Aniya, dismayado lang siguro ang mga kaalyado nila dahil hindi umano nila napatalsik si Pangulong Marcos para mailuklok si VP Sara. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa Davao City. Mukhang makakapagpahinga muna sa taas presyo sa petrolyo mga kapatid nating motorista. Inaasahang magkakaroon ng oil price rollback sa susunod na linggo, kasunod ng ceasefire sa pagitan ng Iran at Amerika. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkanong nakikitang bawas presyo sa mga produktong petrolyo? Tama, Jiggy, posibleng magkaroon ng rollback. Posible pa lang, pero napakaliit nito. Base doon sa data na nakuha natin sa ating industry sources, pwedeng magkaroon ng rollback na 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos sa kada litro ng diesel. At wala naman paggalaw o baka magkaroon naman ng pisong rollback sa kada litro ng gasolina. Ayon sa sources ng News 5, nagkaroon ng pagbaba sa presyohan ng langis sa international market matapos magkaroon ng announcement ng ceasefire sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Pero may konting pagtaas daw ulit batay sa projections ngayong araw. Bahagya rin tumaas na yung presyo ng crude na isa sa mga benchmark o yung pinagbabasihan ng presyohan sa international market. Sa huling tingin natin ay nasa $97 hanggang $98 per barrel na ito kumpara sa $95 per barrel kahapon. So may 2 trading days pa, Jiggy. So aabangan natin ang final numbers ngayong darating na weekend. Jiggy. At Gerard, sa tingin ba tuloy na ito o pwedeng mabawi pa yung rollback na ito? Nako, Jiggy, hindi pa ito 100% sure dahil pwede pang mabago ang sitwasyon doon sa Middle East kahit pa may ceasefire. Ayon sa mga analyst, kung mag-iba man daw ang ihip ng hangin at magpatuloy yung pag-atake sa isa't isa ng Amerika at ng Iran, baka sa halip na rollback magkaroon pa tayo ng oil price hike. Nauna na rin sinabi ng Energy Department na it will really take time. Matatagalan bago talagang magbalik sa normal ang presyo ng langis dahil ang daming mga nasirang pasilidad doon sa Iran. Kaya na nga may mga nakuha tayong reports na may mga port, may mga daungan doon na talaga hindi na nagagamit ngayon. So matagal-tagal ang pagpapagawa nitong pagpapaayos ito, kaya matagal-tagal din bago bumalik sa normal ang presyo ng langis. Jiggy. At Gerard, kaugnay dun sa talakayan, dun sa napakamahal na presyo ng petrolyo, may nakikita bang overpricing ang DOE o yung mga congressman dito? Alam mo, Jiggy, sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, parang merong systemic overcharging o yung paulit-ulit na sobrang paniningil ng ilang oil companies. At base ito sa pag-aaral niya doon sa monitoring reports ng mga oil companies sa DOE. Paliwanag ni Tino, mas mabilis at mas malaki yung pagdadagdag ng presyo pero ang bagal naman kapag rollback. Mabagal yung pagpapatupad ng rollback. Gate ni Tino, dapat daw magkaroon ng unbundling o dapat himay-himayin yung components itong presyo na sinisingil sa atin para makita kung magkano nga ba yung gastos ng mga oil companies at magkano yung kanilang tinutubo. Pakinggan natin ang pahayag nila tungkol dito. Do you agree with Congressman Tino na may overpricing? No, Mr. Chair. Malinaw po yun. Tingin ng DOE, walang overpricing. Sinasabi natin meron. Point Please out, wrap up. yung Go sa ahead. pinang unbundling, Mr. Chair, the DOE publishes on its website, merong parang breakdown. Hindi po ba ngayon ay pwedeng tungtungan na ito ng DOE para ibahagi sa publiko yung mga banggit natin na breakdown ng so-called industry take, which ranges from 21% for diesel up to 29% for gasoline. No? So napakalaki po ng industry take na yon. No? May So, yun po, we Mr. hear Chair. the position of the Secretary? In other words, ang tinutulak po natin ay Transparency. ilahad sa publiko yung pricing, lalo na sa panahon ngayon. We have asked them for the info and unbundling, Mr. Chair, na. Just to qualify that, what is going to be public and not public, that will depend on the provisions of the law, Mr. Chair. But
the trigger of this power was the issuance of the EO of the President, Mr. Chair. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Mandaluyong. Nalagay sa alanganin ng napagkasunduang tigil putukan ng Amerika at Iran. Yan ay matapos atake ng Israel ang Lebanon na kinasawi ng daan-daang katao. Ayon sa Iran, nilalabag nito ang kondisyon ng ceasefire, kaya muli nitong sinara ang Strait of Hormuz. Parehong sinabi ni US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi sakop ng tigil putukan ng Lebanon. Samantala, kasado ng peace talks ng Amerika at Iran sa Sabado. Mamamagitan dyan ang Pakistan. Paparating na ngayong Webes sa Islamabad ang delegasyon ng Iran. Wala pang detalye kung anong araw naman darating ang mga kinatawan ng US na pamumunuan ni Vice President J.D. Vance. Susunod, mga nagkakalat umano ng fake news tungkol sa kalusugan ni Pangulong Marcos, layon umanong pabagsakin ng gobyerno ayon sa palasyo. At Baguio City, sinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng krisis sa langis. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Destabilisasyon sa gobyerno raw motibo sa likod ng mga fake news kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez. Sinabi ng kalihim na marami silang na-monitor ng mga fake news sa social media at kaduda-dudang timing nito. Tutugisin raw ang mga sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon at sasampahan ng kaso sa susunod na linggo. Naon ang sinabi ng Pangulo na huwag seryosoin ng mga post sa social media tungkol sa lagay ng kanyang kalusugan at pagpayat. Sa ngayon ay maayos naman daw ang kanyang lagay. I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But wala mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa, watching usual, watching my health. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita ng araw ng kagitingan sa Bataan. Nagpakita sa publiko ang Pangulo sa gitna ng mga katanungan kung nasaan siya. Nangako ang Pangulo ng patuloy na suporta sa mga Pilipinong veterano, kabilang dito ang serbisyong pangkalusugan. Ayon sa Pangulo, mahigit 146,000 na veteranong tumatanggap ng buwan ng pensyon at iba pang mga benepisyo. And in honoring our heroes who made all of these possible, we must ensure that they receive the care and support that they deserve. We gather here today to remember those who stood firm in the face of overwhelming adversity, as well as to reaffirm the values that they lived and that they died for, the values of courage, of dignity, and an unyielding love of country. Susunod, NBI Chief Melvin Matibag pinasampina ng Kamara kaugnay sa impeachment laban kay VP Sara. At ilang klase ng gamot posible na rin magmahal sa gitna ng krisis sa langis. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Tuloy pa rin ang impeachment proceeding sa Kamara laban kay VP Sara sa kabila ng petisyon ng PISE na ipahinto ito. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino ang inaasahan nating harap sa susunod na impeachment hearing sa Kamara? Yes, Jiggy, pinasampina na nga ng House Justice Committee itong si NBI Director Melvin Matibag at yung isa sa mga abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa. At ito po si NBI Director Matibag, pinatatawag po siya para magsumite ng mga dokumento kaugnay nga po dun sa kanilang investigasyon sa pagbanta po ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dati pong House Speaker Martin Romualdez. Samantalang, ito naman po si Attorney Powa na dating
tagapagsalita at Chief of Staff ni VP Sara sa Department of Education, pinagdadala rin ng mga dokumento kaugnay nga po doon sa mga isinumite nilang liquidation reports doon po sa Commission on Audit regarding po sa confidential funds ng ahensya. Actually, ito nga po, kabilang po itong articles of sa impeachment, yung pagbabanta nga sa buhay ng Pangulo, gayon din po yung confidential funds issue. At una na rin pong pinayagan ng Manila Regional Trial Court na humarap nga po sa impeachment hearing sa susunod na linggo po yan sa House Justice Committee. Itong umunoy bagman ni VP Sara na si Ramila Madriaga. Kasulukuyan pong nakakulong ngayon itong si Madriaga sa Camp Bagong Diwa po sa Taguig City. At kabilang nga po doon sa affidavit ni Madriaga na sa kanyang salaysay yung kung paano ginasta ni VP Sara at kung kani-kanino at saan napunta yung mga confidential funds. At bagay nga po na itinanggi ni VP Sara at sinabi po niyang hindi raw niya naging tauhan itong si Madriaga. At Jiggy, sa April 14 nga, sa susunod na Martes na po yan, muling gugulong ang impeachment hearing ng House Justice Committee laban sa Vice. Jiggy. At ano ang reaksyon ng Kamara sa paghain ng petisyon ni VP Sara para ipatigil ang impeachment proceedings? Yes, Jiggy, wini-welcome nga ng Kamara itong aksyon ng Korte Suprema na hinihingan sila ng komento dito nga sa petisyon na inihain ng kampo ng bise sa Korte Suprema. At dahil walang TRO o Temporary Restraining Order, tuloy daw yung kanilang constitutional mandate na dinggin po itong mga impeachment complaints laban sa bise. At nanindigan nga po itong si House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na wala silang nilalabag na batas at naayon po sa konstitusyon at sa House rules itong ang takbo ng impeachment proceedings laban sa bise. Ganyan din po yung sentimiento ni na ML Party List Representative Leila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Narito po ang kanilang pahayag. Malaking bagay yung walang TRO na in-issue. So the fact na pinapa-comment lang muna, that's a good thing na hindi mapipigilan. We are hoping that this time around, the Supreme Court will exercise judicial restraint. Na wag na sanang makialam, na wag na sanang pigilan pa uli itong ongoing impeachment proceedings kasi kailan pa natin mapapanagot yung dapat mapanagot. We welcome this as a positive development. Tuloy ang paglalabas ng ebidensya, tuloy ang paglalabas ng katotohanan. Jiggy, ayon kay Congresswoman De Lima, yung Office of the Solicitor General po yung magre-representa sa Kamara at sila rin yung magda-draft at magsusumite nga po ng komento doon nga sa mga petisyon sa Korte Suprema. At kumpiyansa yung ilang mga kongresista na ibabasura ng Korte Suprema itong mga petisyon na kumikwestiyon sa gumugulong na impeachment laban sa bise. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Pinagpaliban muna ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal sa April 14. Ayon kay Blue Ribbon Chairman Senator Ping Lacson, hinihintay pa nilang sinumpang salaysay ni dating Governor Chavit Singson at ang mga pirma para sa partial committee report na binigyan si Singson hanggang April 7 para sa kanyang affidavit pero wala pa siyang tugon. Pagdating naman sa partial report, 4 pa lamang ng mga miyembro ng komite ang pumirma. Kailangan ng 9 na pirma para maritong i-report sa pagdinig. Muntik na raw maaresto ng mga otoridad kanina ang puganteng negosyante na si Atong Ang. Sa panayam ng Soricon sa One News, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na nagkasa sila ng operasyon matapos umanong may makakita kay Atong Ang kanina. Hindi sinabi ni Remulla kung saan ito pero dito raw yan sa Pilipinas. Bago nito, naunang sinabi ng DILG na posibleng nasa Vietnam si Ang. Wanted ang negosyante sa kasong kidnapping with homicide, kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Kanina, si Atong, muntik na namin mga corner. In fact, that was part of the operation kanina. We started at 5 in the morning. Hindi talaga namin nabutan. But he was there. Susunod, Senator De La Rosa, numero 1 sa dami ng absence sa Senado. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Magbibigay ng 10 pisong kada litrong discount sa mga gasolinahan ng gobyerno sa lahat ng tsuper ng pampublikong sasakyan.
Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, patutupad ito sa mga piling gas station at hanggang 150 liters kada linggo ang sakop ng diskwento. Magsisimula na ito sa susunod na linggo at tatagal ng 3 buwan. Uumpisahan ito sa Metro Manila. Kasabay niyan ang pagpapatupad din ng service contracting program sa buong bansa. Papasweldoin ng gobyerno mga tsuper ng 40 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro. Para ito sa mga dumadaan malapit sa mga linya ng tren at pangunahing bus routes. Off-peak hours ito patutupad. Bibigyan naman ng 20% discount sa pasahe ang lahat ng pasahero. Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUB, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Ang service contracting program ay ipapatupad sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang ating mga kababayan kahit hindi sa rush hour. Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. Masagad ng ani ng gulay sa Benguet. Ang problema, hindi ito maibiyahe at mabenta dahil sa mahal ng diesel. Live mula sa bayan ng La Trinidad, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, kung di maibenta ang gulay, ay papaano yung mga magsasaka? Jiggy, matinding pagsubok para sa mga kapatid nating magsasaka rito sa probinsya ng Benguet ang napakamahal na petrolyo. Ang mga gulay na ilang buwan nilang inalagaan, nabubulok na, itinatapon o di kaya tinatadtad para gawing pataba. Ayon sa mga magsasaka na nakausap natin, malulugi sila kung ibebenta o ibabiyahe pa ang mga gulay. Dumoble at trumiple na kasi ang kanilang mga transportation cost. Bukod sa mura ang gulay, ay mababa o mahina din ang demand. Kakaunti lang din yung mga buyer. Usually, yung mga suki nila o mga parokyano nila na may mga dalang truck na pumupunta dito sa La Trinidad Vegetable Trading Port o Hub ay mula sa Metro Manila. Yung mga truck na nakikita mo dito, Jiggy, sa gilid ko, usually oras-oras o pagkadating pa lang dito noon bago pa tumaas yung presyo ng petrolyo, pagkadating dito sa trading hub na ito, agad, kumbaga continuous yung kanilang intervals na kukuha, na bibili na agad yung mga gulay. Pero sa ngayon, yung mga nakikita mo, 2 to 3 days nang nakatenga dito yung mga truck na ito may mga dalang lettuce, mayroong mga patatas, at dito din may mga petrolyo. Sa ngayon, bagsak presyo ang bentahan, as I mentioned kanina, at sa pag-iikot natin nga dito sa trading hub na ito, 8 to 10 pesos per kilo. Tama po yung rinig ninyo, 8 to 10 pesos per kilo ang repolyo dito, 20 pesos naman sa Korean radish, 15 pesos per kilo sa local na labanos, at naglalaro sa 20 hanggang 40 pesos ang kada kilo ng patatas, depende sa laki. 25 hanggang 30 pesos per kilo ang iceberg lettuce. Pakinggan natin ang hinaing ng ilan sa mga kapatid nating magsasaka. Lublob sa hirap, at saka yung yung hindi lang yung sa hirap, kundi pati na rin yung yung mental condition. Kasi that's the paano ka makakabangon, paano ka magsimula. Wala talagang mamimili dito sa kumunti ang buyer. Kagaya nito, tingnan mo sir, hindi pa nabibili yan. Ini-impake lang namin. Maghihintay kami ng bibili uli. At Gio, kung tutuusin yung La Trinidad, yung trading post na yan, kung nasaan ka, ay yan na yung pinakamalapit. Imagine mo yung talagang liblib na lugar na hindi pa talaga madala sa trading post. At paano nakikita ng mga magsasaka kung paano naman sila matutulungan ng pamahalaan? Jiggy, ayon sa Agriculture Department, simula ngayong buwan, April, mamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga magsasaka at maging sa mga mangingisda. Bukod dyan, maglalabas din daw ang gobyerno ng 10 bilyong piso sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fishermen Program bilang pandagdag tulong. Jiggy. At Gio, may pinapakita kang drone shot. Ito ba yung parang mga tinatambak na lang ng mga gulay? At pagdating naman dyan sa Baguio City ay talagang nangalahati daw yung mga turistang dumating ngayong nung nakaraang Semana Santa. Jiggy,
discuss ko lang muna, no, yung mga drone shot na pinapakita natin, yan po ay kuha sa may barangay Paway, dyan po sa bayan ng Atok, dito po sa probinsya ng Benguet. Yung mga Chinese spinach po yan or Chinese lettuce kanina na dapat aanihin na pero hindi na inani ng mga magsasaka dahil nga daw po wala naman na silang kikitain. So yung kumbaga sistema nila hinayaan na lang na mabulok doon at gawing pataba. Pero kanina may mga iba pa rin silang naani pero kakaunti na lang yon, pero dahil nga yung demand ngayon napakababa ng demand, hindi din nila alam kung mabibili yon agad. I mentioned kanina itong mga truck nga ito ebidensya ito, pagpapakita ito na 2 to 3 days na itong nakatenga malayo sa sitwasyon dati na mabilis yung interval ng mga truck na nabibili agad ito ng mga parokyano nila. Usually yung binabagsak yung mga gulay dito sa La Trinidad Vegetable Trading Post sa Maynila na ito dinadala. Sa ngayon dito naman sa Baguio City ay isinailalim na sa state of calamity at sa ilalim nga nito gagamitin ang Quick Response Fund na ilalaan para sa mga apektadong sektor bukod sa mga tsuper na pinakalubhang apektado nga ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tinamaan din pati ang mga hotel, transient owners sa lungsod na kumonte ang guest bookings, kung matatandaan din natin yan sa report ng kapatid natin na si Ian Suyo. Jiggy. Yan ang ulat ni G. Robles live mula sa La Trinidad, Benguet. Posible na rin magmahal ang presyo ng ilang gamot sa gitna ng krisis sa langis. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, ano ng mga gamot ang posibleng tumaas ang presyo? Jiggy, kabilang sa mga posibleng tumaas ang presyo ngayon ay yung mga gamot na inaangkat mula pa sa ibang bansa kagaya na nga lang nung tinatawag na mga biologics. Yung mga biologics na yan, kabilang dyan yung mga gamot sa cancer, insulin para sa diabetes, pati na rin yung mga ini-inject para sa mga immunotherapy medications. Bukod dyan, posible ring tumaas yung mga inaangkat na mga bakuna para sa flu, pati na rin sa hepatitis. Sa pag-iikot naman natin kanina sa Maynila, pinuntahan natin yung ilang mga butika at napansin natin na wala namang nangyaring pagtataas ng mga presyo. Pero sa pakikipag-usap natin sa mga pharmacists doon at sa mga owner, sinabi nila na aware na sila sa posibilidad na magtaas nga daw ng presyo yung mga paninda nilang gamot dahil nga rin sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Paliwanag naman ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, sinasalo raw ng mga pharmaceutical companies yung mga ekstrang gastusin ngayon dahil sa krisis sa langis. Karamihan daw sa mga gamot sa Pilipinas ay nakukuha sa iba't ibang bansa or sa Europe, pati na rin sa United States at meron ding mga inaangkat mula sa India, Pakistan, Japan at China. Lahat yan, syempre, dinedeliver sa pamamagitan ng aircraft na gumagamit ng jet fuel. May sapat naman daw na buffer ayon sa PIHAP yung mga pharmaceutical companies na yan. Pero tatagal lang daw yan hanggang sa June 2026. Pakinggan natin yung naging paliwanag kanina ng kanilang asosasyon. We can work with the current buffer na about 3 months. Pero kaya nga as early as now, isa sa mga rekomendasyon namin ay increase ang ating buffer to 6 months para yung supply habang yung fuel prices na meron tayo ngayon ay ma-import na ngayon pa lang dito sa ating bansa. At iyan, anong sinabi ng DOH tungkol dito? Jiggy, sinabi nga ng DOH na sa ngayon minomonitor nila ng puspusan yung mga butika para mapansin kung meron bang nagsasagawa ng pagtataas. Paniniguro nila wala daw dapat ipangamba yung publiko dahil kakailanganin munang dumaan sa masusing analysis at pag-aaral bago sila magpatupad at magtakda ng pagtataas sa presyo ng mga gamot. Bukod dyan, Jiggy, minention din nila yung programa ng PhilHealth kagaya na lamang nung Yakap program kung saan yung mga benepisyaryo ay nakakatanggap ng worth 20,000 pesos ng libreng mga gamot. Narito ang naging pahayag ng Department of Health. Kung magkakaroon man ng pagtaas, dapat unbundled or yung naka-breakdown na para malaman natin talaga bang langis o crudo yung dahilan ng pagtaas at hindi ibang bagay. Yan muna ang latest mula dito, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa TV5 Media Center. Nanguna Senator De La Rosa sa mga senador na may pinakamaraming absent sa tala ng Senado. 31 araw siyang lumiban sa sesyon mula July 2025 hanggang Marso ngayong taon. November 2025 nang uli siyang magpakita matapos humugong na may warrant of arrest ang ICC
Laban sa kanya, naharap si De La Rosa sa ethics complaint dahil sa ilang buwang hindi pagpasok. Samantala, pangalawang may pinakamaraming absent si Senator Camille Villar dahil sa kanyang maternity leave ng 16 na araw. Sunod si Senator Alan Peter Cayetano na 14 na beses lumiban sa sesyon. Tig-6 naman ang absent ni na Senator J.V. Ejercito at Raffy Tulfo at 5 kay Senator Mark Villar. 8 senador naman ang nakapagtala ng perfect attendance. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.